Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa, di ba ibang social media platforms. Ngunit bago tayong magsimula, ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at mga opinyon ng taong bayan at pati na rin ng mga netizen. Karma is real talaga. Lumalabas na katotohanan. Kurakot pa more. Gising na po kayo, Senado, Congress, ito ang imbestigahan nyo. Sinisingil na kayo ng kalikasan. Paano ipatawag mga ibang senador dyan? Mga kapatid nila, pamilya, kumikita, mga kontraktor. Kaya ang Senado walang hearing nangyayari kasi mabubuko sila. Dapat kasi i-check ng maayos ng Senate, makikita rin pala nila ang mga nakasingit. Dapat talaga ang iboto yung mga matalino, masipag at may pagmamahal sa trabaho, sa bayan at sa taong bayan. Kung aayaan natin sila, wag na po tayo, sige. Wag muna tayo magreklamo at umasa sa tulong nila. Puro reklamo, hindi naman tayo gumagawa ng aksyon. Imagine mga bahay, gamit at hanap buhay ninyo na wala lahat. Bakit papalitan ba nila yan sa inyo? Definitely hindi. The Congress must be abolished. They are not functioning much better to hire private companies. So if they fail, you can sue them or imprison them. There's really nothing we can do against this administration if we just talk and do nothing. As Filipinos, we must unite to achieve our aspirations. Dapat talaga imbestigahan yan. Hanapin kung saan napunta ang budget. Huwag manahimik mga kababayan. Mag-ingay po kayo ng mga nasa Pinas. Takot po ba kayo o mga natapalan na kayo ng ayuda? Dapat kasama taong bayan sa pag-uusap tungkol sa budget kahit man lang mapanood via live stream ang deliberation kesa ang pinag-uusapan gaya ng ginagawa ngayon ng HUADCON. Hindi lang po pinsala ang dinulot kung hindi kumitil po ng maraming buhay. Ngayon po namin hinihingi ang tulong ng Senate at sa Congress na kailangan po mabigyan ng justice ang mga nasawi dahil sa kapabayaan ng DPWH. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po maraming salamat and God bless. Ito mga kababayan. Gang. Kung bibigyan mo ng grade or assessment yung pag-allocate ng budget ng gobyerno sa Pilipinas, anong assessment? Actually, based dun sa 2024 experience, Okay. bigyan ko siya ng failing grade. Talaga? Wild Okay. Hindi kasi alam mo, ang interesting ngayon, Yeah. marami na actually nai-involve dun sa Failing budget. grade, Kasi we can watch it, nanonood ka na sa YouTube, di ba? Nadidinig mo yung mga deliberation. Pero you know kung ano yung pinaka-frustrating dito sa 2024 budget. Dun sa buong proseso kasi, parte yung pagiging transparent nga, kaya napapanood ng mga tao. Pero doon sa final stage ng budgeting, fina-finalize lang yan ng konting representative ng mga congressman at saka mga konting representative ng mga senador. Tama. Doon ho sa BICAM na yon, doon na ho nagkakasingitan nila nga. For example, wala naman hong proyekto ang ahensya ng Department of Education. Wala naman ho silang proyekto na ganito na dapat ponduhan ng ganito kalaki. Magkakagulatan na lang ho, bigla merong 10 billion na sobra doon sa budget na hinihingi nila. Tapos naman ho diyan sa DSWD, wala naman hong akap-akap. Pagkatapos ng BICAM, magkakagulatan na lang, bigla hong merong pondo para sa akap. Partida, yung mismong proyekto, hindi ho alam ng mismong sekretary ng DSWD. Meron din ho, di lang ho dyan nagsisingit itong mga walang yan to. Diyan sa COMELEC, di ba? Nagtaka ho sila, bigla-bigla, meron hong napakalaking pondo na isiningit sa kanilang budget. Ngayon ho pala, pondo yon para sa Peking Initiative. Pambira ho talaga. Kaya dapat ho dito sa administrasyon na to, sama-sama ho tayo na bantayan yung House of Representatives at Senado. Tapos, dapat ang gagawin na lang nila, i-reconcile nila yung konting pinagkaiba ng Senado at saka correct. Kongreso. Di ba? Yun po yung tinatawag nating Bicameral Conference Committee. Okay. Kaya lang, ang nangyari dito sa 2024, pagkatapos ng mag-BICAM, dinoktor-doktor nila. Okay. Completely, binago-bago. So alam mo nangyari, after nag-BICAM, yung budget ng Senado lumaki by 2 billion pesos. What?
yung budget ng House of Representatives lumaki by Oo, 12 so nadagdagan. billion pesos. 12 billion pesos? Ano ang tokwa? Ibang klase ho talaga tong mga crocodile dyan sa House of Representatives. Lumaki ho by 12 billion pesos. Pagkatapos ho ng Bicameral Conference Committee, magsasama-sama yung mga malalaking crocodile. Siguro na pagdesisyonan nila, malapit ng eleksyon. Sa tingin natin, kailangan natin dagdagan yung mga pondo natin. Dagdagan natin ng 12 billion pesos. Ang tanong, sinong mag-o-audit dyan sa 12 billion na yan? Paano mabubulat-lat yan na sambayan ng Pilipino? Paano malalaman ng sambayan ng Pilipino kung saan napunta at ginasta yan 12 billion na yan? For short, nasaan yung accountability na talagang nananawagan ng sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon na to ni Marcos Jr.? Pwede ho nyo bang sagutin? Kayo dyan sa House of Representatives, sa bagay, no? Wala naman tayong magagawa kasi hanggang ano lang tayo dito, kumbaga, gawan natin ng content. Ngayon, yung ating mga kababayan, ipagpasakamay na lang ho natin ng Diyos ang lahat-lahat. Ika nga. May awa naman ho ang Diyos. Alam ho natin kaya nangyayari ang mga bagay na yan. Meron ng divine intervention, ika nga, di ba? Pagkatapos mong inabang yung 5,500 flood control, di man nag-2 linggo, merong napakalakas na bagyo. Kaya, ito ho lagi natin sinasabi dito sa PH Update. Kalma lang. Kalma. May oras sa lahat ng bagay. Kung oras nila ngayon, pagbigyan niyo sila. 12 billion? Oo. So may 14 billion na... Hindi lang 14, na nadagdag, diba? Tapos, Grabe. itong unprogrammed appropriation, hindi ko pa na-explain Naku. kung ano Yeah, itong yeah. unprogrammed appropriation na to. Yan. Lumaki by 450 billion pesos. Ang program appropriation, lumaki ng 450 billion. Naku po, yari tayo dyan. Mapapaganito na lang ho talaga tayo eh. Ang galing, ang galing. Ang galing. What? At itong DPWH, lumaki by 175 billion pesos. Alam mo Wow. kung bakit DPWH, lumaki ng 175 billion. Paldo na naman yung mga crocodile dyan sa DPWH. Kaya pala nakita natin, ito experience. Hindi ko lang alam dito lang sa lugar namin. Kada daanan ho naming daan, puro ginagawa. Meron namang okay naman yung daan, pinagbububutas. Dahil ba yan dyan sa karagdagan 175 billion? Ano ka nang frustrating? Kasi ang idea sana ng buong budgeting process, halimbawa, ikaw anak kita, diba? Ba't naman kita bibigyan ng pera ng halimbawa, underperforming ka, di ka nag-aaral mabuti. Ba't kita bibigyan ng pera Tama, oo. So, syempre, bata yun sa performance mo as a Correct. student, Yeah. diba? At saka, bakit kita bigyan ng sobra-sobrang pera kung halimbawa, mag-enroll ka lang ng mga extracurricular mo? Exactly. Diba? Bakit Parang kita kahit anong kumpanya, kunwari, kung may produkto kang hindi mo ibenta, hindi mo na siya bibigyan ng Diba? marketing budget masyado. dapat Ganun, oo. performance-based, Yeah, diba? oo. So, nung pinrepare tong mga budget na to, halimbawa, nag-submit si DPWH, si DOH, si DepEd, bata yan dun sa performance nila the previous years. Kung gaano sila kagaling mag-implement ng mga Kagaling. projects nila. So, itong si DPWH, based dun sa mga discussion sa Senado, ang kanyang kakayahan lang to implement their flood control projects ay around 40 to 50%. So, ibig sabihin, Naku, yari tayo dyan. 40 to 50% lang yung galing ng ating DPWH sa pagpapa-implementa ng flood control. Ang tanong nung panahon ni Tatay Digong, gusto ho nating ibangga itong mga datos na to. No? Pero wala pa ho tayong nakikitang nagsa-surface ng mga ganyang klaseng datos. Nung panahon ni Tatay Digong, bakit may bagyo pero walang bahang ganyang kalaki? Gaano ba katindi yung implementation nila ng flood control noong mga panahon na yun? Kaya abangan ho natin sa mga susunod na panahon. Ang atin lang naman ho dito, wag ho tayong magsawang manawagan dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Para mapilitan ho sila na ibigay yung nararapat para sa taong bayan. Kasi pagka nanahimik na tayo dyan, wala na, talo na ho tayo kagad. Pero pagka tayo nanahimik na, wala na, lugi na ho sa bayan ng Pilipino dyan. Kaya kailangan ho nating idire-diretso ang ating mga panawagan, yung ating mga pagsasalita, na dapat magkaroon ng transparency, accountability ay itong administrasyon na to ni Marcos Jr. pag inallocatean mo siya ng budget para gawin tong mga flood control na to, kalahati lang yun ang i-implement niya in Wow. 1 year. Oo. Okay, so My goodness. pinag-aralan na yan, kaya itong budget na binigay sa'yo this year ay batay sa performance mo. Ngayon, mapapatanong ka, bakit after the BICAM, nilakihan pa ng 175 billion pesos given the Grabe. quality ng performance ng Oo nga. DPWH?
So, Diba? paano So, nangyayari bakit? yung mga ganyan? Nangyari lang yung lahat yan sa bicameral committee na kung saan hindi naka-livestream. Oo nga. So, hindi mo na monitor, hindi mo alam Dapat ho ata manawagan din ho tayo na dapat ma-livestream yung ano na yan, no? Yung bicameral. Kasi sila-sila lang nag-uusap eh. Sambayan ng Pilipino na may-ari ng pera, eh, hindi ho siya kasama sa usapan. Yun ang kinakasama ng loob natin dito. Dapat tayo ang may-ari ng pera, eh dapat pagdating sa usapan, eh kasama ho tayo dyan. kung sino yung mga naglagay-lagay ng insertion na yan. At dahil pag tinignan mo yung budget, ganyan yan kakapal, pagbalik niyan sa Senado at saka sa House of Representatives, siguro wala nang nagbasa. In-approve na. Okay. So yun na yung budget natin. Parang ano lang, para school project lang. We're talking of trillions Oo of nga eh. pesos, diba? Oo. Ayun na nga mga kababayan, comment react ho kayo dyan sa isiniwalat na yan ni Ma'am Cielo Magno. No? Napakahusay ho nito. Ika nga nitong si Ma'am Crisette, eh, pag nakausap po siguro nitong, base kasi sa po si Ma'am Crisette, eh, dilawan daw ho to. Siguro kung makausap nitong si Ma'am Cielo Magno, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, malamang sa malamang makukonvert ho yan. No, pagka narinig niya yung mga prinsipyo nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, tayo ho ay naniniwala na itong ali na to, saka pagka nagsasalita, meron no kasing minsan no kasi nasa delivery ng mga nagsasalita kung bakit sila pinapakinggan. Meron hong ganun. Ngayon yung pag-deliver nito, parang naku-curious ka, anong susunod na sasabihin nitong ali na to? Diba? Kaya sa tingin ho natin kung sakaling maging kapanalig natin to, makasama natin to, isa ho siya sa mga magpapalakas sa boses natin dito sa ating mga pinaglalaban sa ating bansa. Dito sa bahagi ng video natin na to mga kababayan, dito sa bahagi ho ng video natin na to, pag-usapan na ho natin itong si Showbiz Fanatics, meron ho siyang video dito, kaugnay dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Tayo naman ho sang-ayon dito sa sinasabi nitong si Showbiz Fanatics. Suportahan din ho natin itong si Showbiz. Isa ho din ho sa mga kumbaga malupit kung mag-research sa kanyang mga content, no. Pakinggan ho natin dapat talaga kung tayo tatanungin, ito. Siyempre, isa lang naman ho tayo dito sa PH Update. Kung kayo ho tanungin ko, sa tingin nyo, kailangan mo nang itigil pero yung bukas, dapat ituloy na ho yun. Wala nang atrasan yun. Diba? Yung investigasyon kaugnay doon sa EJK, yung parallel investigation, ituloy. Pero yung mga kabalintunahan nila, yung mga kapritsuhan nila dyan sa House of Representatives, unahin nyo na ho muna yung mga nabahang kababayan natin dyan sa Bicol Region. Tayo yung nalulungkot, no? Kasi grabe ho yung mapahanggang sa ngayon. Base sa ating mga nakikitang larawan sa social media, yung mga pinupost ng ating mga kababayan doon, marami pa daw hong mga lugar dyan sa Bicol Region na mapahanggang sa ngayon panahon na to, lubog pa rin ho sa baha. Nakakalungkot. Pakinggan nun natin itong si Kong Dante Marcoleta. Matapos amining pinagpapatuloy lamang ng GPWH ang mga proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mukhang hindi raw totoo ang 5,500 flood control project ng Nako, sunog ho itong si Bunuan dito. Mantakin nyo yun mga kababayan, itutuloy nyo na lang yung inumpisahan ni Tatay Digong, hindi nyo pa magawa ng maayos. Doon ho tayo nalalabuan sa totoo lang. Gagawin nyo na lang, nandyan na, proyekto, ang problema ho, baka yung mga kontraktor na matitino noong panahon ni Tatay Digong, pinagtatanggal itong mga tao na to. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, madami hong bagyo. Ulysses, mararaming yung volume ho ng tubig, hindi rin ho biro. Pero hindi ho tayo inabot, hindi ho tayo napeste ng ganito kagaya diyan kay Christine. Christine ba? Hindi ho tayo napeste ng ganito katindi. Kasi sa tingin natin, yung mga pondo ng mga panahon na yun, nalalagak doon sa mga proyekto na dapat nilang kapuntahan. Ngayon talagang apurado itong mga politiko na to. Pansin nyo ho ba? Hindi ko alam sa lugar lang namin to Sa lahat ho ng daan na dinadaanan ko, puro winawasak ho nila mga daan. Talagang gumagawa ho ng pera itong mga walang yung politiko na to. Dahil malapit ng eleksyon. Mantakin nyo, 3 taon, hindi nila winawasak ang daan kahit baho-bako. Ngayon malapit na eleksyon, talagang pinagwawasak nila. Itinaon pa ho nila kung kailan tag-ulan, nanak ng tokwa. Alam nyo, napakadelikado. Gabi, yung nakasingle ka na motor, tapos rough road, babalentong ka na lang. Wala, tigok ka doon. Sabagay, yun lang naman ho talaga dahilan dyan. Dahil malapit eleksyon, kailangan ng pondo, gawa ng proyekto.
Marcos administration sa Kim Party List Representative Rodante Morcaleta Ngayon? mungkahin ng habulin ang mga Habulin? contractor na sangkot sa maanumalyang bilyong pisong flood control project ng Marcos administration na tila hindi raw napakinabangan ng taong bayan. Dapat nga raw tugisin ang mga likong politikong tilang nakipagsabwatan di umano sa maanumalyang 5,500 flood control project ng Department of Public Works and Highways na tila pinagyabang raw ni PBBM sa kanyang sona na tila ayon mismo sa netizen parang wala naman raw talagang naging proyekto ang administrasyon pagdating sa pagkontrol ng baha sa Metro Manila at sa kalakhang probinsya malapit rito. Matapos ngang kalampagin ng veteran broadcaster na si Ted Filon ang tila pangungurakot at di umano'y pagbubulsa raw ng ilang mga politiko sa pondo ng taong bayan, nararapat lamang raw managot hindi lamang ang mga contractor na di umano'y nakipagsabwatan sa ilang mga politikong may hawak ng nasabing proyekto ng GPWH, ngunit dapat raw ay kasuhan at imbestigahan ang mga sangkot sa maanumalyang proyekto. Correct. Una sa lahat ay pera raw ito ng taong bayan na dapat pinakikinabangan ng mamamayan. Bukod sa di umano'y wala na raw mukhang maihaharap si PBBM at tapos tila ang kininraw ang proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Secretary Mark Villar ng GPWH taong 2016 hanggang 2022. Tila ay mismo kay Representative Rodante Morcaleta, dapat panagutin ang mga taong sangkot sa tila maanumalyang proyekto na 5,500 flood control project na noong nagdaang bagyong Karina tila walang naramdaman ang taong bayan. Narito at panoorin ang full video kung saan Ito, iminungkahi pakinggan ni Sagip Party List Representative Rodante Morcaleta na imbestigahan ng GPWH ang kontrobersyal na proyekto ng Marcos administration dahil bukod sa hindi na raw ito napakinabangan, inamin pa mismo sa programa ni Ted Filon ni Secretary Manuel Bonoan ng DPWH na mukhang walang master plan ng pamahalaan para sa tila kontrobersyal na flood control project. Narito panoorin ang full video. Ngayon no mga kababayan, kung wala talagang master plan, yung pinagpapatuloy na lang nila, partida ho yung master plan na yan, meron hong pondo para sa pag-aaral ng master plan na yan. Doon sa consultation sa mga expert, kumpleto ho ang pera. Yung pondo para sa flood control, kumpleto din ho ang pera dyan. Kaya masakit ho ang loob ng ating mga kababayang Bicolano dahil meron namang pera, meron namang kumpleto naman. Bakit binaha kami ng ganito? Yun ho ang katanungan ng ating mga kababayan dyan sa Bicol Region. Kaya dapat ho talaga imbestigahan yan. Kailangan ipatawag itong si DPWH Secretary Manuel Bunoan. At lahat ng ahensya na involved, mga kontraktor, lahat ho, isa-isahin ho nila. Ang galing-galing nilang magtanong-tanong dyan. Lahat na lang, kinakalgal nila, pati mga love life, di ba? Bakit hindi ho nila pakialaman itong issue na to? Bakit hindi natin hanapin mula sa taas hanggang sa baba kung sino yung mga kontraktor, listahan ng mga nanalong bidder diyan sa mga proyekto na yan. At tanungin natin sila, anong nangyari? Bakit dumaan lang yung tubig, wasak yung mga flood control na yan, hindi gumana yung mga pumping station na yan? Kailangan ho talagang merong managot dito sa isa na to. Ngayon, kung hahayaan lang ho natin lumampas to, parang tinanggap na lang ho ng sambayan ng Pilipino yung sampal na ibinigay sa atin ng administrasyon ni Marcos Jr. Kayo, nasa sa inyo pa rin ho naman yan. Kumbaga, nandito lang naman tayo para ibigay yung punto de vista natin. Pero kung paano nyo ho tatanggapin yung mga kaganapan na yan, nasa individual pa rin mga Pilipino yan. Nasa kanya-kanya pa rin natin pag-iisip yan, mga post sa social media, kung sino yung mga susundan natin. Naniniwala pa ba tayo sa mga sinasabi ng administrasyon na to? Lagi pa rin ho tayong babalik sa ating mga sarili kung anong mga gagawin nating hakbang pagkatapos ng napakatinding kaganapan na to. Nakakalungkot ho, no? Nakakalungkot. Kahit gusto natin i-lighten ang mood, yung tipong kalmahin yung ating sarili, hindi ho talaga pwede. No? Talagang itong mga issue na to, dapat hong magalit ng kababayan natin dito. Ano bang dapat nilang maramdaman dito sa issue na to? Kailangan ba natin
ipagkibit balikat na lang? Kailangan ho ba nating tumawa? Kailangan ba nating ipagtripan tong issue? Ang kailangan hong maramdaman ng sambayan ng Pilipino dito, galit. Kasi doon mag-uumpisang makinig ang administrasyon. Pagka kayo ho ba, pagkagalit na yung mga magulang nyo, yung mga boss nyo, ano ho bang ginagawa nyo? Natural, magpipino kayo. Tayo ho ang boss nitong mga walang yung politiko na to Hindi ko si Kong Dante. Si Kong Dante, hindi ano yan. Isa sa mga idolong politiko yan, ika nga. Tayo ang amo nitong si Marcos Jr. at nitong si Manuel Bunoan. Pag hindi ho tayo nagpakita na galit dito sa administrasyon na to, uulit-ulitin lang ho nila ang ginagawa nilang panluloko na yan sa sambayan ng Pilipino. Pwede namang hanapin yung mga inilatag na mga flood. Teka lang, Kong Dante, alam ko, maaaring hanapin, maaaring himayin yung mga yan. Pero doon sa mga nagtatanong, meron daw ho tayong kamukhang artista. Marami hong nagsasabi niyan. Pero ito lang ho, sagot ko lagi sa kanila. Mas pogi ho ako dyan. Hindi. Ano naman, okay lang naman. Thank you ho. Salamat. Kung sinasabi niyong kamukha ko siya, nasa sa inyo ho yan, di ba? Ganun ho talaga ang buhay dito. Pero, ano nga si PH update ho ito? Control projects. Ano ba nangyari dyan? Siyasatin ngayon ng DPWH. Oo. Kasi maring tama yung statistics 5,500 flood projects. Blood project. Siguro kailangan nating siyasatin. Bakit nagkaganon, hindi ba? Sa mga tweet, nailatag ngayon ng flood control projects. Ngunit, baka yung pagkakagawa ang problema. So hanapin mo ngayon lahat ng mga kontraktor ng mga flood control projects na yan. Siyasatin, i-audit lahat yan, hindi ba? Yan ang tama, oo. Papanagutin ang dapat na managot dyan. Kasi maaaring inilatag mo, humingi yung isang constituent, kasi po meron kaming flood problem dito. So bigyan halimbawa. Ngayon, nagawa ba ng totoo yun? Natapos ba sa... Kung ano yung specification, ano yung plano. Baka mamaya, 1 kilometro yun. Ang tinapos mo, kalahating kilometro lang. So wala ding mangyayari. Babaha talaga. So wala rin kapupuntahan pala yung ginawa mo. Dapat dito, may audit lahat yan. Kaya ang nangyayari sa ating COA kasi, Jen, alam mo naman, post-audit. Post-audit nga. Kaya, Yun. hindi pa nga na-post-audit. Alam nyo mga kababayan, sa mga plataforma nitong si Kong Dante, isa ho yan sa talagang dapat maisakatuparan kung sakaling maluklok siya. No? Yung issue natin, kaugnay dyan sa paraan ng pagbabantay ng Commission on Audit sa perang pinagkakatiwala dito sa mga ahensya ng pamahalaan na kung saan ginagamit ito para sa iba't ibang mga proyekto. Yun hong paraan ng kanilang pag-audit, kailangan hong mabantayan yan. Ginagawa ko kasi nga nila ngayon post-audit. Audit ngayon, sasabihin ngayon na, lahat po ng flood control projects ay sablay po. Wag na po kayo mag-audit. Nakita na po namin Ang tanong doon, nung natuklas ang sablay, gano'n lang ba? Dapat na mayroong managot. Pero sana, nung umpisa pa lang, paano nagiging flood control ito? Yung specification mo, kulang. Doon pa lang mapapansin niya na Yan, na talagang gagawa yung contractor ng kaaliwas-wasan. Bakit kanya yung materialis mo, Word of the day kaaliwas-wasan. Si Kong Dante, out of this world yung mga ginagamit niyang termino. Mga kabalintunan. Ibang klase talaga. Specification, mali. Tingnan mo kanya yung riprap mo. Opo. Paano ngayon? Babagsak yung nito. Kaya nga yung flood control masisira kasi yung ginamit mong materialis substandard. So, tingnan niyo Senado nila. Sino ang iniimbestiga nila? Pastor Kito. Tingnan po, lumubog sa Naga, ngayon, sa Bicol Region. Kailan lang, 1 buwan at kalahati, lumubog ang buong Maynila. Puro lubog. Magkano po yung... Tayo, bigla tayong napaisip doon Iniimbestigahan sa Senado itong si Pastor Apollo Kibuloy. Biglang lumubog ang Naga habang nakakulong siya. Habang nakakulong siya, lumubog din ang Manila. Di ho kaya tama ang suspetsya ng ibang mga kababayan natin sa social media na hanggang sa ngayong oras na to, hindi ho nakuha yung remote control dito kay Pastor Kibuloy. Suportahan ho natin
Huwag niyo hong kalimutan sa Senado para talagang itong si Senator Risa Hontiveros makaharap niya na ang kanyang katapat. Meron hong napakagandang balita kaugnay dyan sa issue ng KOJC na yan. Yung mga major issues, major case dyan kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasamang nasasakdal sa Estados Unidos, wala na ho, kumbaga, absuelto na. Basta maganda yung balita, absuelto o inatras na, basta maganda balita. Hindi pa ho natin nabasa pero nadaanan lang ho kasi natin kanina. Tuloy. Budget na ginugol ng gobyerno between 2022 to 2024 involving more than 5,000 flood control projects. Naku, Totaling about 400 billion pesos. kakalungkot to. Bicol Region, kung anong iniimbestigan ninyo, gagawin mo. Trabaho po. Kung meron pong kasalanan ang isang tao na iniisip ninyo, dalhin mo ninyo sa korte na meron po tayong prosecutor's office. Effective po sila, na-open po sila. Nandiyan po yung mga koordinat, bakit tayo nakikipagsabayan sa korte? Sabi ng Korte Suprema, o Senado, hindi na prosecutor's office. You are not Pagkatapos ho ng video na to, yung susunod na video natin, doon ho natin isa-shoutout yung mga kasama natin nagpakulay doon sa mga nagdang video natin. Dito, unahin na ho muna natin itong si Sir TJ Renz. Salamat ho sa talagang madilaw-dilaw na pakulay nyo. Mabuhay ho kayo, mega love shot. Mamaya ko na ho ipa-flash yung mga pangalan nyo sa ating screen sa susunod na video na lang. Pag-uusapan natin ang Ito talagang si Showbiz Fanatics, ilinatag niya na lahat ng mga argumento tapos i-intro pa lang yon. I-intro pa lang. Anak ng to, ibang klase. Itong isang matikas na saludo para kay Showbiz Fanatics. Di ba? 5,500 flood control project ng Marcos administration. Guys. So, mula ng 2022 until now, 2024, ang naggastos sa flood control is 400 billion pesos. Okay guys, hindi malit na pera yon. Tapos, sa Bicol Region, kung saan nasa lanta mismo ng Bagyong Christine, guys, umabot ng 22 billion pesos lang sa Bicol Region. Ay saldi ko, no? Ako Bicol Party List. Shoutout sa'yo, no? So, sabi... Hoy, saldi ko, ako Bicol Party List, shoutout sa'yo. Hirap no, di ka na binabanatan ni BP Sara pero ikaw pa rin ang star ng araw-araw ngayong panahon na to. Ikaw pa rin ang bida araw-araw. Mahilig ko kasi magpabida yung si Saldi ko. Ngayon, hindi na ho siya binabanatan ni BP Sara. Ang bumabanat ho sa kanya, mismong inang kalikasan na. Ni Senator Villanueva, ang flood control project ay ginagastos ng 1.4 billion pesos kada araw. Guys, imagine guys, 1.4 billion pesos kada araw. Ang tanong guys, nasaan yung 5,500 flood control? Para alam namin. Tapos, ang dami niyong iniimbestigan sa Senado, no? Sa Congress. Hindi naman kayo authorized mag-imbestiga eh. Parang gusto ko yung papatunguhan ng vlog mo, sir. Shoutout dito kay sir kung sino man ho kayo. Walang nakalagay na courtesy dito kay Showbiz Fanatics. Pero shoutout ho mega love shoutout. Mabuhay ho kayo at ang inyong mga content. So guys, kung gusto nyo mag-imbestiga, imbestigahan to. Call out, shoutout sa mga senador dyan at mga congressman. No? Imbestigahan nyo yung flood control niya, 5,500 para maisa-isa natin. No? Ayan ang dapat ano. Kasi kung taong imbestigahan nyo, hayaan nyo na sa korte yan. Dapat talaga ang inimbestigahan niya kung gusto niya mag-imbestiga mga project ng gobyerno. Correct. No? So ngayon guys, sinanda ko ang mga video na to, panoorin nyo about sa flood control. So malinaw dito na walang accurate plan ng DPWH o master plan sa flood control. Pero ang tanong, bakit ang laki ng pondo? No? So pakinggan nyo si Senator Villanueva, Marcoleta at yung mga retired general na pinapanagot si President BBM sa nangyari, no? Sa flood control. Pagka nanawagan na ho dyan, yung ating mga kababayang nasa military, mga government official na talagang alam naman ho natin na hindi bumabaling sa mga
kalokohan ng administrasyon na to, dapat na hong makinig itong si Marcos Jr., no? Kasi dumadami ho eh. Pansin niyo ba, lumalakas yung ating boses? Yung kanila naman ho, umihina at wala na hong nakikinig sa kanilang mga paliwanag at eksplanasyon sa mga kalokohang nangyayari ngayon sa ating bansa. Pansin niyo ho ba yun? So guys, panoorin nyo. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa. Yan ho yung zona nitong si Marcos Jr. Talagang ibinida niya. Talagang ibinandera niya yung 5,500 flood control projects na natapos na at kasalukuyang pa daw ginagawa. Anak ng toka. Tingnan. 1 billion kada araw, mahigit 1 billion kada araw ang winawaldas ho sa pera na galing sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Ang winawaldas nila dyan sa flood control na yun. 1 billion kada araw. Mantakin nyo, imagine nyo na lang ho, 1 billion kada araw ang winawaldas nila para dyan sa flood control. Bakit walang nagiging resulta? Kasi mahigit sa 400 billion kada taon. Mahigit 300 days lang ang isang taon. Kaya umaabot ho siya ng, hindi ho tayo magaling sa math, pero okay na yun. Magaling naman, ano ba naman gagawin niyo dyan? Lang na manunood lang kayo. Mag-compute din kayo. Diba? 1 billion, mahigit 1 billion kada araw. Sa buong bansa. Flood Management National Government Budget. Naku. Ngayong taon po, 2024, mas mataas Grabe po naman yan. ang inilaan na budget ng Kongreso. Grabe, ito ho talaga Dito ho natin makikita na noon pa lang tinatawagan na ho ang pansin ng ating mga kababayan yan sa issue na yan ng flood control. Nung nagkaroon ng issue itong si Villanueva at itong si Saldico, hindi lang ho natin talaga dinikdik itong issue. Kaso paano nga naman natin didikdikin? Di ba kulang na lang i-mute nila ang bibig nitong si Villanueva. Yung mga aso ni Tambo pinagtulungan dyan siya. Wala kang utang na loob. Galing ka dito sa House of Si Lolo PH, bumalik na naman. Diba ganun ang birada nila, ikaw wala kang utang na loob. Parang hindi mo alam ang pinanggalingan mo. Dati kang congressman. Kasama ka namin dito. Tapos ngayon binabastos mo ang House of Representatives. Yung mga langgos pinagtulong-tulungan ito si Villanueva noon nung ibinulgar niya, yung mga kalokohan, mga di umanong kalokohan. Naka. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron 1.35 billion kada araw. Magaling mag-compute sa atin yan. 1.35. Ilan ba yun? 350 billion. 1 billion 350 million kada araw. Anak ng tokwa, kahit doon na lang tayo sa point Diba? Hindi naman natin pwedeng, wag na natin dalhin sa flood control yan. Kasi ibigay na lang natin sa mga mahihirap, gawin na lang natin ayuda. Hindi rin pwede yun. Hindi rin naman pwedeng ilaan na lang natin sa ibang mga proyekto yung 1.35 billion na yan para kada araw, para at least paganda natin. Hindi rin pwede yun. Bakit kanyo? Kaya ilinaan ng ganyang kalaki yung flood control project fund na yan, para mabawasan, masurvive, mapigilan ang mga ganyang klaseng kaganapan. Kaso nga yung ginagasta natin every 24 hours, yun Huwag natin kada 24 oras, tsaching ang nangyayari dyan. Kuha nyo ba? Hindi kagaya ng ating mga bill sa kuryente, isang buwan bago dumating. Hindi Kada 24 oras, 1.35 billion pesos. Po ang DENR, meron din po ang MMDA. Nako. Ang Grabe naman yan. Meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng Yan yung privilege speech nitong si Senator Joel Villanueva sa Senado noong 1.44 billion kada araw. Tingnan nyo sila. Anak na to, 1.44 billion kada. Yung 440 million, yung point pa lang, kulang-kulang kalahating bilyon. Antindi ibang klase itong administrasyon na to.
Tayo napapaano na lang napapaisip na lang na paano ho nila nasisikmura yung mga ganyang klaseng panloloko sa ating mga kababayan. 'Di ba? Hindi siguro iniisip nila, sige, baka matsambahan natin. The whole year walang dumaan na bagyo. Kaya nga ho pinangalanan niya na alphabetical kasi kung gaano kadami yung alpabeto, ganoon ho kadami ang mga posibleng bagyo na pwedeng bumisita sa ating bansa sa loob ng isang taon. Kaya yung inyong baka sakali, baka matsambahan natin, 1.44 billion kada araw. Ngayong araw na to, ibigay natin sa kanya. Ikaw naman ngayong araw, ilan ba kayo dyan sa House of Representatives? Kayo, maghati kayo sa isang araw. Ako muna ngayon, akin muna yung 1.44 billion. Hindi yung ganun yung pangungurakot, pero ang dating sa ating mga kababayan, parang pinagpapasapasahan nila yung kada araw ng flood control fund na yan. Wala na, tao talaga. Ano na ho ata tayo? GG na tayo dito, no? Good game na tayo. Pwede na tayo ngayon. Good game. Sino ang inimbestiga nila? Pastor Kibuloy. No. Tingnan po, lumubog sa Ito si Pastor Kibuloy, mag-ingat-ingat kayo. Yung remote control, baka nasa kanya pa ho. Hindi nyo nakuha. Nung hinuli nyo itong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi nyo kinuha ang remote control. Tayo naman ho dito, suportado natin si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya kayo, mag-ingat-ingat kayo. Itong administrasyon na to, huwag nyong galitin. Baka ano namang pindutin niya dyan. Pansin nyo lang ito, totoo lang. Ito, hindi natin alam, meron na tayo napanood na ganito. Hindi natin malaman kung coincidence lang ba to o merong divine intervention kaya nangyari itong mga ganitong klaseng bagay kasi puro kayabangan yan ang nga ba sinasabi. Huwag natin iunayabang. Anak ng tokwa. Huwag natin iunayabang. Puro kayabangan. No, itong bibida mo 5,500. Biglang bumagyo walang gumana na. Hindi pwede ganoon. Ganun, sa Bicol region. Ba't umulit? Kung Dante, ba't umulit? Wala ka bang dyan? Yung, ito tayo. Ayaw natin umulit Mismo ng Department of Public Works and Highways o Inamin mismo. sa ginawang pagdinig dyan sa Senado na wala umanong konkretong plano ang gobyerno para masolusyonan ang malawakang pagbaha sa Pilipinas. Wala silang konkretong plano para maiwasan itong mga ganitong klaseng bagay. Wala tayong flood control master plan. Pero pagdating sa ayuda master plan, meron ho tayo dyan. Yung layering ng ating pamimigay ng ayuda, talagang napaka-redundant ho niyan, no? Meron ho tayong AX, pag hindi naka-AX, magtutupad yan, pag di nagtupad yan, mag-aakap yan. Iba ho, yung meron ho tayong layering. Pero pagdating dito sa mga bagay na to ng flood control, wala ho tayong master plan. Ginawa lang ho nila yung master plan nila para sa ayuda. Roy. Sa harap nito, kinwestiyon naman ng ilang mambabatas kung saan napupunta at saan ginamit ang pondong laan para sa flood control project ng gobyerno. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, nakalulungkot naman nito. Talagang hopeless case na ba yung baha? Alex, yan nga ang malungkot na pangyayari matapos aminin kanina ng mga opisyal ng DPWH na bukod sa walang konkretong plano, wala raw silang pondo para bumili ng mga dredging machine o yung equipment. Yan ay ginagamit para hukayin yung mabababaw na riverbed o river basin natin dito. Yun na guys, napanood nyo na yung video. Sabi ng DPWH nung nakarang investigation sa Senate, wala daw silang pondo. Walang pondo. No, para sa mga pang-drainage, mga makinarya daw, mga machine. Guys, ang laki ng pondo ng DPWH.